Hi everyone, our topic for today is promises or pangako. So please open our Bible to Genesis chapter 12 verse 1 to 7. It's Genesis chapter 12 verse 1 to 7. I'll read it to you. Then the Lord told Abram, leave your country, your relatives and your father's house and go to the land that I will show you. I will cause you to become the father of a great nation. I will bless you and make you famous. I will make you a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the families of the earth will be blessed through you. So Abram departed as the Lord instructed him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people who had joined his household at Haran, and finally arrived in Canaan. Traveling through Canaan, they came to a place near Shechem and set a camp beside the oak at Moreh. At that time, the area was inhabited by Canaan. Then the Lord appeared to Abram and said, I'm going to give you this land to your offspring. And Abram built an altar there to commemorate the Lord's visit. So yun ang first verse natin for today. Meron pa tayong second verse. So basahin din natin. Please open your Bible to Numbers 30 verse 1 to 2. Numbers 30 verse 1 to 2. Ito yung law concerning vows. So now Moses summoned the leaders of the tribe of Israel and told them, this is what the Lord has commanded. A man who makes a vow to the Lord or make a pledge under oath must never break it. Hindi niya dapat sirain to, no? Ulitin ko lang sa Tagalog na he must do exactly what he said he would do. So sa Tagalog, a man, ang tao na at nanumpa sa Panginoon or makes a pledge under oath must never break it. Hindi niya dapat ito sirain. He must do, kailangan niyang gawin ang eksaktong mga sinabi niya na gagawin niya. Yun. So, ito parang marriage to, no? Itong verse ng Numbers, parang sa marriage or sa ano, no? So, tayo, sa pamumuhay natin, no? Sa pamumuhay natin, ano-ano ba yung mga promises na pinapangako natin. So, number one, siguro nung bata pa tayo, nangangako tayo sa magulang natin, no? Promise ma, gagawin ko yung assignment ko pagkatapos nitong video game na to. Or, promise pa, lilinisin ko yung kotse sa Sabado kasi pagdating ng Sunday, magsisimba tayo. Or, sa kolehiyo, no, nung nag-aaral tayo, syempre, di ba, minsan late tayo umuwi. Nagre-review. Alam mo yung sa commercial nung lately, yung sa McDo, no? McDo ba yun? O sa Facebook, nakita ko parang may nagsasabi na estudyante, tapos nag-aaral siya dun sa McDo. Bakit niya ginagawa yun? Kasi sa bahay, hindi siya makapag-aral ng maayos. So, kung hindi ka makapag-aral sa bahay ng maayos, nag-aaral siya sa kainan. Actually, kami, ginagawa ko rin yun nung college kami, no? Ng mga kasama ko. Instead na mag-aaral sa bahay, after class, mag-aaral kami sa isang fast food na tahimik. Actually, yung Jollibee McDo, medyo maraming tao yan eh. Pero ang Jollibee, sobrang daming tao. So, hindi talaga kami doon nagre-review. Sa iba kami nagre-review. Yung mas konting tao, yon. So, gawain din namin, no? Naalala ko lang, kaya na-mention ko na rin. So, nung bata ako, nung nasa kolehiyo ko, share ko lang to may times na umuwi ako kasi 10 yung off ng pinakamatagal kong class. Tapos minsan, magre-review pa kami para sa gagawin namin for bukas. So, 12 na ako makakauwi o bago mag-1, ganyan. Tapos tatanong si Papa, sasabihin niya, nak, gabing-gabi na, ba't ngayon ka lang umuwi? Ganon, diba? Nagtataka siya bakit late na ako umuwi. Tapos sabi ko, pa, nag-aaral na kasi ako sa school, doon ako nagre-review dahil ayaw kong maingay, magulo, hindi ko masyado makapag-focus sa inaaral ko. And besides, pag nasa kwarto, makikita mo yung kama mo, instead na mag-aral ka, baka makatulog ka. So, mas ino-opt ko na doon na lang mag-aral. Mag-group study kami. So, nag-group study kami noong time na yan. So, ang pangako natin is, kahit late na tayo umuwi, promise, huwag ka mag-alala, promise, pag makakatapos ako,
Yan, 'di ba? So, yun natupad ko naman yun sa papa ko, 'di ba? Yun na-share ko lang tuloy yung story ko. So, ano pa bukod sa estudyante, no? Meron din mga teacher, 'di ba? Kung yung estudyante nag-aaral at yung mga nag-impart ng knowledge ang ating mga guro. Yan. So, ano naman ng pangako ng guro sa kanilang estudyante, 'di ba? Na maturuan nila ng maayos, 'di ba? Sa principal na promise, ma'am sir will finish the lesson plan within Monday, o 'di ba? O Tuesday 'yan, para before pa mag-start talaga yung class, meron na tayong ano, may guide na kung ano yung gagawin ng mga ating kaguruan, no, ng ating mga teacher na nag-impart ng knowledge sa atin. So yan. So ano-ano ba ang mga pangako natin at tuwing kailan ba tayo nangangako? Sa araw ng ating kasal, 'di ba? Kasi kanina yung sa verse natin sa Numbers, no, sinabi ni Moses, 'di ba, na dapat sundin natin kung ano yung pinangako natin at tuparin natin. 'Di ba? Huwag nating sirain, sabing gano'n, no? So sa tuwing araw na ating kasal. Pero ngayon, no, napapansin niyo ba yung statistiko ng diborsyo ay lubhang tumataas. Kahit dito sa atin sa Philippines, ang dami talagang naghihiwalay na mag-asawa, no? Hindi na natutupad yung mga promises na no? Ano ba yung mga promises sa ano ba yung vow na promises sa kasal, yung to love and to hold, for richer and for poorer, for sickness and in health, 'di ba? Kahit may sakit man o wala, no? Till death do us part, may ganun pa, no? Tapos, 'yun. So, kanino ka ba nangangako pag kinasal? 'Di ba sa spouse mo, no? Sa asawa mo, sa magiging asawa mo, sa magiging partner mo. Also, hindi lang sa kanya. Actually, nangako ka sa Panginoon. Nag-promise ka sa kanya, kay God, na mamahalin mo tong tao na to, 'di ba? Maging masagana man ang buhay nyo o hindi, 'di ba? Ma-healthy ba kayo o hindi, 'di ba? Namamahalin mo siya habang buhay. So, 'yun. Pero kadalasan nga, sinasabi ko sa inyo sa statistics ngayon is medyo lubhang tumataas, no, yung pagdi-divorce, 'yan. At yun, nakakalungkot isipin, no? Kasi nung dating panahon kasi, ang mga tao, pag nagpa-promise sila, mag-oath lang sila o magpa-promise sila, promise to do this, ganyan. Pero walang kasulatan, walang kontrata, no? Walang, hindi tulad ngayon na bawat may mga pinagsumpaan kayo, 'di ba? Na gagawin nyo, nagpipumipirma kayo at tinutupad nyo yung nasa kontrata, kasi pag hindi nagkakaroon ng problema, no. So yun, yung mga promises dati, wala mantakin mo, no, walang kailangan ng pirmahan, basta sinabi at gagawin at ginawa, yun yung man of his word. Kumbaga tinutupad ko ano yung napagkasunduan at napag-usapan, hindi na maraming kung ano-ano pa, no. So yan. So balik ako sa topic, nasira at hindi mapanghahawakan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay laging nakatuon sa walang hanggang pagmamahal. Kasi everlasting love talaga meron natin kay Papa God. Diba? Kung ang tao nangako ng love, pero hindi natupad, pero ang Diyos, subukan yung love si God. Diba? Subukan mong love si Papa God. Iba yung feeling na mararamdaman mo. Ibang-iba. Malayo. Dahil sa tao lang tayo, konti lamang ang ating maaaring panghawakan. Sa tao, no? Ngunit sa Diyos, makakaasa ka talaga ng gusto. Kasi iba yung promises ni Papa God. Yan. Oops, ayusin ko lang konti, parang nahuhulog. Okay. So, yun. So, let's proceed. Sabi nga sa 2 Peter 3 verse 8 to 10, "But you must not forget, dear friends, that a day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day." The Lord isn't really being slow about these promises to return. Diba? As some people think. No, He's being patient for your sake. He does not want anyone to perish, so He is giving more time for everyone to repent. But the day of the Lord will come, as unexpected as a thief. Then the heavens will pass away, and a terrible noise, and everything in them will disappear in fire. And the earth and everything on it will be exposed to judgment.
Yan. So, anong promises ni Papa God? Babalik siya, di ba? Babalik siya. So, but you must not forget, no? Tagalogin ko na to, kasi baka yung iba hindi masyado sa wika ng Ingles, no? Huwag niyong kalimutan, mga kaibigan, na ang araw ay tila ba 1,000 taon sa Panginoon. At ang 1,000 taon ay tila ba araw. Ang Panginoon ay isn't really being slow. Ang Panginoon ay hindi nagiging mabagal about His promise sa kanyang mga pangako ng pagbalik. As some people think, tulad ng iniisip ng iba. No, hindi. He's being patient. Siya ay nagiging pasensyoso para sa ating kapakanan. Hindi niya gusto na may mga taong maparusahan. Kaya binibigyan niya tayo ng mas mahaba pang oras para humingi ng tawad. Mag-repent. Yan. But the day of the Lord, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating as unexpected, tulad ng hindi inaasahan, na para bang as a thief, para bang magnanakaw, no? Then the heavens will pass away, at ang langit ay lilipas with the terrible, ng merong malakas na ingay, and everything in them, at lahat ng naroroon ay mawawala sa apoy, and the earth at ang mundo and everything at ang lahat na naroroon ay makikita't mahahatulan. Yan. Importante ba na naging Bisaya yata ako? Importante ba na tuparin natin ang ating pangako? Importante ba? Oo o hindi? Ito natanong ko kasi napakaraming tao ang nakakalimot sa kanilang mga pangako. Di ba sabi nga sa kanta? Di ba? Anong title nito? Yung kanta nila Regine ba yun? Ni Ogie? Na pangakong hindi kita iiwan, pangakong di ka pababayaan, pangakong hindi ka na mag-iisa, pangakong magmula ngayon tayong dalawa ang magkasama. Yan. So, yun ang pangako, no? Ayan. Para magising kayo, baka inaantok na kasi kayo. So, medyo binigyan ko na kayo ng konting pampantok pa. Biro lang. So, yun. So, natupad ba natin ito? O nasira na natin? Sabi nga sa libro ni Gilbert, no, Bierce, at ng anak niya, si Ronald Bierce, no? Anak niya ba yun? Basta pare silang Bierce, na yung title ng libro, yung binabasa natin lagi, yung Touchpoint Bible, no? Keeping a promise is the basic foundation for trust in any relationship, sa kahit na anong relasyon. So, dapat anong prinamis natin, i-keep natin yun, diba? Hindi na natin tutuparin, diba? Besides, bago mo naman siguro dinala mo yung taong mahal mo sa dambana, iniling mo yan sa Panginoon, diba? Talagang pinagdasal mo na ito na yung taong gusto mong makasama habang buhay. So let's keep our promises. Hindi lang kasi natin yung binigay sa tao. Nag-oath din tayo kay God. So, try natin na naayusin yung relationship na yun. Ano bang inaasahan sa atin ni Papa God, no? Tingin nyo, inaasahan niya na tuparin natin kung anong ipinangako natin. Oo, nagkasala ka. Oo, nagkamali ka. At oo, natukso ka. Pero, ano bang ginagawa mo ngayon upang maayos ang relasyon mo sa asawa mo? Yan ang isang tanong. Baka gusto niyo mag-suggest, pwede kayong mag-comment. May comment niya, no? Ano bang ginagawa mo ngayon para maayos yung relasyon mo sa asawa mo? Huwag mong hintayin na mahina ka na. Diba? Huwag mong hintayin yun. Ngayon pa lang, nakaya mo pa. Do everything you can in your power na ma-resolve ano yung mga
hindi pagkakaunawaan sa pamilya, sa kaibigan, sa mga mahal sa buhay. Habang may chance pa, ask for forgiveness sa mga mali na nagawa natin sa tao at sa Panginoon. Diba? So, yun. Naghihintay ka na lang ba? Umaasa na balang araw magkakaayos din kami. Pag wala kang gagawing aksyon at naghihintay ka na lang na walang mangyayari. Diba? So, kung sinusuyo ka, huwag kang magpakipot. Ang Diyos nga nakapagpatawad ilang ulit, ilang beses. Tayo patao lang tayo. We have to learn how to forgive and forget sa mga nagawang hindi maganda para sa atin. Kailangan matuto tayong umunawa, tumanggap sa mga maling nagawa sa atin. Diba, ang sabi ko paulit-ulit na kailangan tayong matutong bakit ko kayo in-encourage na matutong magpatawad? Kasi yung burden na binubuhat mo na nandyan sa dibdib mo, yung iniisip mo, yung mga evil thoughts na naiisip mo, yung mga action na nagawa mo, emotions, pagsisigaw, pangungulit sa mister mo, sa asawa mo, lahat yan, may evil implication. Kaya ganun yung sagot mo, kaya ganun yung kilos mo, kaya ganun yung action mo. Pero kung sabihin mo kay Papa God, ayoko na tong sakit na to, ayoko na tong burden na to, ayoko na tong mga iniisip na masasama na pumapasok sa isipan ko, kung anong ginagawa nila, alam mo yon, tanggalin niyo po, Panginoon. Ilalagay ko po sa kamay niyo. Kayo na pong bahala magtanggal po sa akin. Gusto ko na pong makapag-move on sa kasalanan na nagawa sa akin. Tulungan niyo po ko na matanggap ano yung mga maling yun. Diba? And then, bibigyan ka ni Papa God ng peace and serenity, no? Yung peace sa bahay, yung peace sa iniisip mo, yung peace of mind actually talaga, no? Na wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Kasi minsan, sobrang depressed yung tao, iniwan ako ng mahal ko, magpapakamatay ako, tatalon ako sa ganun, di ba? Pero di niya na naisip na yung sarili niya, sobrang laki pa ng worth niya, sobrang laki pa ng worth mo. Yung value mo, hindi yan iisang tao na yan ang sisira sa buhay mo. Yung soul mo, yun ang gustong kunin ng demonyo. Kaya niya pinapasok yung kung anong mga evil thoughts sa isip mo. Kaya sana huwag yung kunin yung buhay mo. Diba? Ang daming tao nasa ICU, may mga sakit, lumalaban sa sakit, isang taon, 2 taon, 3 taon nasa ICU. Yung pain, yung suffering nila, nandyan lahat. Pero they're fighting for their lives para sa mga mahal nila sa buhay. Ikaw na malakas pa at pwede ka pang tumulong sa bayan mo, sa kapwa mo, sa mga mahal mo. Tapos sasayangin mo lang yung buhay mo dahil iniwan ka ng iisang tao, ng babaeng yan, ng lalaking yan. Diba? Yung love, sabi ko sa'yo, yung si Papa God, love na love ka. Yung love na hinahanap mo, hindi mo mahanap sa tao minsan, no? Pero mahanap mo kay God, sa Kanya mo talaga mahahanap. So sana yung buhay na binigay niya sa'yo, huwag mo hayaan kunin ng demonyo. Di ba? Lahat yan, ibibigay niya sa'yo na kung anong iisipin mo, may magchichismisan para isipin mo na ganyan, na ganon. Para kung ano-ano pumasok na masama sa utak mo. Basta i-rebuke mo lang. Sabi mo, I rebuke you any evil thoughts, any evil spirit within my house, sa aming paligid, sa thoughts ko, sa emotion ko, sa tanggalin niyo po. Kasi ang demonyo ko, ano nang gagawin niyan? Gagawin niya, para gusto niya mamatay. Gusto niya sirain ng buhay mo. Gusto niya mamatay ka. Gusto niya, magpakamatay ka, actually. Kasi pag nagpakamatay ka, yung soul mo, hindi mapupunta sa langit, mapupunta sa impyerno. At madadagdagan siya ng kampon. Yun. Marami siyang babarbecuehin doon sa baba, di ba? Kaya huwag mo hayaan na mabarbecue ka pa, di ba? Hindi maganda mabarbecue. Buhay ka pa, sinusunog ka na. Ano ba yan? Di ba? Alam mo, mali yung ginagawa mo.
Magbago ka. Hingi ka ng patawad sa Panginoon at hindi mo na ulitin yung kasalanan na nagawa mo. Huwag mong hayaan na yung kasalanan, alam mong mali, pero tuloy-tuloy ka pa rin, ginagawa mo pa rin. Diba? Yung tawag ng laman na yan, yung addiction na yan, yung mga bagay na yan, alam mong mali. Oh. Ano bang turo sa atin sa Bible? Hindi na lang ng ano eh. Ano ba tinuro sa atin sa school, di ba? Huwag magnakaw, huwag mag-ano, di ba? Good 10 Commandments, di ba? Number one talaga yung 10 Commandments na yan, di ba? Thou shall not worship any other gods besides me. Daming gods, no? Noong panahon pa lang ng ancient time, daming gods, may gods na, tapos dadagdag lang nila yung isang god para marami daw silang sasambahin. Mas marami daw silang biyaya. Pero mali. Iisang God lang. 'Di ba? Sabi nga, our God is a jealous God. 'Di ba? Hindi niya kakayanin na maraming kapang sasambahin bukod sa kanya. Di ka ba nagtataka bakit yung religion mo ang dami-dami yung sinasamba? 'Di ba? Kung ano-ano. Di ka ba nagtataka? Ba't laging ang dami mong sinasamba? Tapos laging parang may nakatingin sa iyo dyan sa pinagdadasalan ko. Ang Panginoon hindi nakikita. Di ba? Ang Panginoon dapat di natin sinasamba yung mga gawang tao na yan. Idols yan eh. Idols yan. Nasa Bible yan. Di ba? Dapat ang sinasamba natin walang iba kundi ang Panginoon lang. Hindi tao. Hindi yung padre ganyan. Hindi kung sino-sino. Sabayin natin ang Panginoon. Also, bago to matapos vlog na to, meron pa kasing promise si God. Di ba ang promise niya, babalik siya? Di ba? Yung promise niya na babalik siya, babalik talaga yun. Kaya huwag kayong mainip. Kasi darating talaga siya at baka magulat kayo kung dumating siya. Bukod doon, yung pagdating niya, yung return niya na yan, hindi lang yun eh. Nung sinabi niyang babalik siya, meron pa siyang isa na, so sinobrahan niya pa eh. Hindi lang yung pagbabalik. Pag nasa Panginoon ka, mapapansin mo, may Holy Spirit eh. Sabi din ni God na yung Holy Spirit, I would be with you forever. Pag sinabi niya, I would be with you forever, habang buhay ako magiging nasa sa inyo. Nasa sa inyo. Ano ba yung nasa sa inyo? Nasa loob nyo na nga eh. Sa loob nyo yung Holy Spirit. Kaya dapat, huwag mong dudumisan yung katawan mo. Huwag mong sisirain yung buhay mo. Diba? Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano pang alam mo, mapapalayo yung loob mo sa Panginoon. Yun. So, do everything na which is pleasing to God. Gawin natin. Try natin baguhin yung buhay natin. Kasi, hindi siya masaya nakikita ka na naka-down ka. Hindi siya masaya nakikita niya na nahihirapan ka. Walang tatay na gustong nasasaktan ka. Gusto niya bumangon ka. Parang John and Marcia, no, magsumikap ka, gano'n. Actually, yun ang gusto talaga ni Papa God. Bumangon ka sa, kung nalulugmo ka man, sa depression mo yan, sa anxiety mo na yan, magising ka na. Gusto niya, mahalin mo siya. Bukod doon, mahalin mo rin yung sarili mo. Alagaan mo rin yung sarili mo. Ang hirap naman kung puro na lang nakalimutan mo na yung proper care mo, di ba? Dahil nade-depress ka na. Nakakalimutan mo na yung sarili mo na pwede mo naman asikasuhin, di ba? So, una-una talaga, you have to find your purpose din sa buhay. Hindi pwedeng nawala na ako ng pag-asa sa lahat-lahat ng bagay. Kaya, dahil sa iniwan ako ng part na to, kaya eto, naglalasing na lang ako. Eto, nagkukulong na lang ako. Eto, tulog na lang ako ng tulog. Diba? Ayaw ni Papa God na ganyan ka. Gusto niya bumangon ka, magising ka, umilos ka. Gusto niya nakikita ka na masaya. Ayaw niya nahihirapan ka. Magsimba ka. Subukan mo lang, magpunta ka mo ng magsimba ka, magdasal ka. Kahit magdasal ka na nga lang eh. Kahit nasaan ka, pag nagdasal ka, pakikinggan ka ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ang Holy Spirit nasa loob nyo. Kaya kung nagdadasal ka, i-welcome mo siya. Sabi mo, welcome Holy Spirit. Mararamdaman mo yung presence niya, promise. Pag sinabi mo, Holy Spirit, welcome.
papasok talaga siya, mararamdaman mo siya. At pag naramdaman mo siya, yung spirito nasa iyo, kasama mo siya parati. Diba? Sabi nga nung yung walk in the sun, kung alam niyo yung habang naglalakad ka na may problema ka, nakikita mo isang footprints lang. Pero sabi ni God, 'di ba, I will be with you forever. Kasi nung isa lang daw yung footprints, akala mo wala kang karamay. Yung pala yung footprints na yun, hindi sa'yo, kundi footprints na ni God. Buhat ka niya, naglalakad. So, wala siyang pinapabayaan. Kahit na feeling mo wala kang kwenta, hindi ka karapat-rapat, love ka niya. Love ka ni Papa God. Kaya, huwag mo hayaan na masira yung buhay mo. Diba? Yan. So, yun yung promise niya sa'yo. Kaya, hintayin natin siya. Hintayin natin siya. Huwag natin hayaan na masira yung buhay natin. He loves you and hindi lang siya, hindi lang si Papa God, hindi lang pamilya mo nagmamahal sa'yo. Lahat ng pamilya mo, mahal na mahal ka. Lahat, kung may pamilya ka. Kung wala, huwag ka mag-alala kasi si Papa God, mahal na mahal ka niya. Diba? So, try mo lang na pagsikapan. Kabangon ka dyan sa kinalalagyan mo. Diba? So, till our next video kasi medyo mahaba na, no? Sige, ciao!